Sinasayang mo lang ang oras mo. Hindi ka makakaporma sa akin. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Natatakot ka na, no? Mapapagod ka din sa kakalakad. Maingat ako at pasensyoso. Gagawin kong kinakailangan kahit na bata pang kakalabanin ko. Konti na lang at mauubos din ang lakas mo. Aantukin ka din at matutulog. At yun na. Makukuha ko din ang numero mo, bata. Kung ayaw mo lumabas dyan, akong pupunta sa'yo. Pampagulo naman ang epal na to. 1 point ka lang sa akin. Wala akong panahon sa'yo. Gusto niyang lumaban? Hindi siya mananalo sa akin. Hamak na bata lang siya, di ba? Pero, bakit parang cool na cool lang siya? Ganun ba talaga siya kalakas? Tama. Maagap akong tao. Dapat tumakas. Ay, dapat umiwas na muna ako. Kaya lang, sigurado kukuyugin ako ng mga kuya ko kapag nalaman nila. Hindi lang yun. Kapag bumalik ako na wala ang ID number niya, tutuyain nila ako. Hindi nila ako titigilan. Mga kuya. Oh, pasensya na, medyo natagalan lang kami. Pero siguro naman tapos ka na, hindi ba? Ha? Ano bang inuubo mo dyan? Para sa kaliit na bata lang, hindi mo pa matalo! Hindi, mali kayo nang iniisip mga kuya. Saan kami nagkamali, ha? Sige nga! Siyempre naman hindi ako pumapatol sa kawawang bata. Kaya ang strategy ko, hihintayin ko siya muna makatulog. Nagpapalusot ka ba? Kuya Omori naman. Kung pinipilit niyo akong saktan siya, wala na akong ibang magagawa. Sorry na lang, bata. Kapag naagrabyado ako sa laban, siguradong re-resback naman ang mga kuya ko. Ano na, bata? Ibigay mo na sa akin ang numero mo. Basta hindi ka papalag, hindi ka na masasaktan. Asa ka pa. Yan tuloy. Sabi ko naman sa'yo eh. Hehehe, sapul ka sa sikmura ngayon. Hindi na yan makakatayo. Nakatayo pa rin. Pinagbigyan mo pa yata eh. Talaga tong si Emory ang lambot ng puso. Oo eh. Number 198 ka pala. Paano niyo nakuha? Ang lapit na nito sa numerong hinahanap ko ah. Akalain mo yun. Sino kaya dyan sa dalawang kasama mong kulas na may ID number na 199? Umuri, Oo. Formation. seryoso na to. Maging alisto tayo. Hindi ordinaryong bata yan. Kahit gaano pa kalakas sa maangas na batang to, siguradong titiklop siya sa pinagsama-sama naming puwersa. Marami na kami nagtumbang mas malalakas sa tigasin na kalaban gamit ang triple formation namin. Nakikita mo ngayon, wala nang matitira sa yabang mo pagkatapos nito. Tumalon! Walang kikilos sa inyo. Itong mga kuko ko. Mas matalas pa to sa scalpel. Aha! Number 197 ka pala. Hindi talaga ako magaling pagdating sa paghula ng mga ganitong bagay. Uy! Ikaw ba ang 199? Oo. Akin na! Thank you! Ngayon, ano kayang gagawin ko dito? Yung isa naman, dito sa kabila! May 3 araw pa kayo. Galingan nyo na lang ang paghanap. Sige, bye-bye! Malas! Laging kasama ni 197, si 199, kaya naman hindi ako makabuelo sa pagnako ng numero ni 197. Sinuwerte ko, yung sigang batang yun ang bumanat sa kanila para sa akin. Buti na lang nakabantay ako at nakita kong ginawa niya. Salamat sa kanya at nakuha ko na ang numerong nabunot. Imposible! Natulugan niya ba ako?
Nautakan niya ako. Nautakan ako. Ay, nako. Sobrang dali naman nun. Sigon kaya, ano kayang ginagawa niya ngayon? Pang-anim na araw na natin sa islang to. Isa na lang ang natitira. 4 na araw na nung makasalubong natin si Hisoka. Wala pa tayong nakikitang iba. Gusto mo bang bumalik dun sa tagpuan sa may daungan? Huh? Naisip ko lang na baka nakatapos na yung target ko at naghihintay siya doon. Wag na, wala kang makikita doon. Oh? Kakaibang pagsusulit na to dahil nabibigyan ng bawat aplikante ng pagkakataong mabawi ang numero nila kung sakali mang may nakakuha nito sa kanila. Kaya hindi ka rin dapat maging kampante kahit kumpleto ng puntos mo dahil hanggat hindi pa natatapos ang pagsusulit baka magbago pa yun. Walang mauna makakapagtapos sa exam na to. Tama ka. Pero pwede rin nating subukan. Huh? Isang araw na lang ang natitira at malaki ang tsansang yung mga aplikanteng nakaipon na ng sapat na puntos nandun na malapit sa tagpuan at naghihintay na lang sila na mauubos ang oras habang nagtatago. Kasi ganun din naman ang gagawin ko. Oh. O sige, tingnan natin. Kumusta? May nakikita ka ba? Wala eh. Kung may mga nagtatago man sa paligid, magaling sila dahil hindi ko sila nakikita. Ay, Maghiwalay tayo at galugarin natin ang buong paligid. Tapos magkita na lang tayo pagkatapos sa lugar ng pagkakasunduan natin. Mas magiging madali kung tayong tatlong mag-iikot. Gon! Nakakatuwa. Mukhang pareho lang pala tayo ng naisip gawin. Nagmasid ako mula sa itaas at ilang aplikante na rin ang nagtatago sa paligid. oo talaga? Mula sa itaas. Ganun pala dapat ang ginawa namin. Hindi rin gagana yun. Nagagawa lang ni Gon yun dahil napakatalas ng mga mata at pakiramdam niya. Gon, nasa na ba ang mga numero na kailangan mo? Oo. Parang gano'n na nga. Kainis naman. Ibig sabihin ako na lang pala. Ako na lang ang natitirang di pa kompleto. Sino bang target mo, Yorio? Oh, si number 246, babaeng nagngangalang Ponzo. Ayon sa nakuha kong impormasyon, eksperto siya sa paggamit ng mga sandatang kemikal. Gon, nung nandun ka sa itaas, may nakita ka bang mga babaeng aplikante? Wala akong nakita eh. Ganun ba? Sa puntong ito, tingin ko may 4 na posibleng nangyari sa kanya. Una, buhay pa siya at nasa kanya pa ang ID niya. Pangalawa, buhay pa siya pero nawala na ang ID number niya. Pangatlo, may nangyari sa kanya pero nasa kanya pa ang ID number niya. At panghuli, tigok na siya at wala na pati numero niya. Sa tingin niyo ba, malaki ang posibilidad na nasa kanya pa ang ID number niya kahit may nangyari na sa kanya? Kung naaksidente siya o may nangyaring di niya inaasahan, at kung nagawa niyang itago ang ID number niya bago siya natalo ng ibang aplikanteng tumutugi sa kanya. Pero kung namatay siya pagkatapos ng itago ang ID number niya, siya lang ang makakaalam ng pinagtaguan niya. At malabo nang mahanap natin yun. Parang papangit na papangit ang tsansa ko makapasa. Teka, may iba pa ba kayong alam tungkol kay Ponzo? Halimbawa, nagsusuot ba siya ng malakas na pabango tulad ni Lorio? Huh? Oo nga pala. Kaya ni Gon na humanap ng tao gamit ng pangamoy niya. Okay yun, pero paano kung wala siyang kakaibang amoy o hindi siya gumagamit ng pabango? May iba siyang ginagamit. Huh? Eksperto din siya sa paggamit ng iba't ibang uri ng gamot, hindi ba? Siguro naman, ilan sa mga gamot at kemikal na yon matapang ang amoy. Ano sa tingin mo, Gon? Sige, susubukan ko. Yun na nga ang dahilan, kaya ako nandito. Oh? Siguradong nandyan siya, Gon? Oo, sigurado ako. Ano ng plano? Titingnan ko muna. Dito lang kayong dalawa, huwag kayong susunod.